Ikwento ko lang sa inyo ha, bahagya kasi may narinig akong kwento. Sa Cavite kasi, dati palang magkaaway ang mga Rimulya at ang Rebilla sa politika. Actually, medyo magulo nga daw dyan. Di ko alam kasi bata pa ako eh. Pero noong unang panahon daw, magulo daw ang politika dyan sa Cavite. Until nag-usap yung dalawang pamilya. Pamilya Rimulya, Pamilya Rebilla. Naayos, nagbigayan sila. Sa'yo ang tundo, sa akin ang Maynila. Sa'yo ang distrito na to, sa'yo ang distrito na ito. Hati, para wala ng gulo. Okay? At nakita naman dating gobernador din ng mga Rebilla eh. Pero binigyan ng pagkakataon ng mga Rimulya. Ganyan. Ang problema ngayon daw, ang kwento dyan sa Cavite, wala nang matikas na Rimulya. Bakit? Kasi, aside from hindi talaga matikas yung isa doon. Huwag yung tanong nyo kay Sir Jack, may naamoy si Sir Jack dyan eh. Hindi, ito since si John Vic ay DILG na, si Rimulya, yung isang Rimulya pa, di ba? Yung malapit na. Hindi, malapit nang hindi makita. Ang kasi, di ba? Nasa ombudsman na. Wala nang Rimulya ang papalit bilang gobernador at yung iba pang mga Rimulya. Kasi yung ibang mga kapamilyang Rimulya, palpak. Hindi naman kilala. Hindi lang yun, mahina. Yung iba meron pang, alam mo na, shady background. I-google nyo na lang, di ba? Ang problema, ang mga Rebilla, yung mga anak, kapatid ba yung isa, pinsan or something, basta lahat ng Rebilla, maganda ang takbuhin. Kahit nga si Mayor Lani, maganda ang takbuhin sa Cavite. Sa madaling salita, yung mga tao nakikita na ma-occupy ng itong mga posisyon sa Cavite ng mga Rebilla. One, na sila sa mga Rimulya. Two, may isa pang, alam mo na, nahuli. Three, talagang wala na. Ibig sabihin, walang maayos ngayon. Okay? Ganun ang nangyayari. Kaya daw, ngayon, sabi nila, tila dinudurog ng mga Rimulya ang Rebilla. Pinuputikan, dinudumihan. Kaya nga, di umano, allegedly, itong si Bernardo, yung DPWH, bigla-bigla na lang nadamay si Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla. Nanuuna naman wala sa testimony niya. At the same time, pinadiin. Idadamay nga daw yung buong pamilya. Para bagang idinidikit yung mga pamilya ni Senator Bong Revilla para masira sa Cavite. Kasi ang prediction sa 2028, walang mananalong Rimulya dyan. Burado na ang Rimulya sa Cavite. Yan ang sabi sa akin ng mga taga Cavite Kinikwento nila sa akin. Wala naman, una-una palpak talaga mga Rimulya sa Cavite. Walang nagawang maayos. Sabit-sabit. Hindi, tanungin nyo na lang yung mga nasa Cavite. Tanungin nyo, sino talaga mas gusto nila? Rebilla o Rimulya? Rebilla pa rin. Kaya kailangan durugin daw ang mga Rebilla sa politika. Ito ang ginagawa ngayon kay Senator Bong Revilla. Kaya nga, pati itong NITA, itong grupo na NITA, hindi ko to kagrupo. Grupo ng NITA, National Institute for Transparency and Accountability, duda sa mga kay Senator Bong Revilla. Duda sila. Pangalawa, kasi si Bong Revilla kasi dati nang nakasuhan. But, remember, he was
doon sa kaso niya. Kasi yung ibang mga media, tingnan nyo, kasama yung mga media na naninira eh. Laging sinasabi, pangalawa nyo na to, pangalawa niya na yan. Pangalawang ano? Hindi nila sabihin na napawalang sala si Senator Bong Revilla noon. Walang sapat na ebidensya. Ibig sabihin, talagang malinis si Senator Bong Revilla noon. Kasi nga, remember the story? Ipapaalala ko lang sa inyo. Dahil si Senator Bong Revilla at saka nung panahon na yun si Jinggoy, sila yung mga umagainst kay Pinoy noon. Kaya nga 'di ba binitbit sa Malacanang? Naalala nyo yung kwento? Binitbit sa Malacanang yan si Senator Bong Revilla ng panahon ni Pinoy para kausapin. Tapos ayaw niyang pumayag, hindi siya pumabor doon sa gusto mangyari ni Pinoy. Doon siya pinatungan na ng kaso, pinakulong na, sinira na. Kasi at that time, siya pala, ang taas niya sa ratings, siya pala ang susunod supposedly tatakbong presidente nun. Para tumapat sa bata ni Pinoy. Hanggang ipinakulong para masira yung pangalan. Alam mo naman tayo, minsan mga Pilipino, tayo eh. Minsan hindi na natin inaalam ang istorya. Basta inakasuhan sa media, sira na. Ganun eh. It's all about perception. So nung sinira siya sa publiko, sa mata ng tao, perception. Pero magtataka ka, kasi ito eh. Isipin mo mabuti ito mga kababayan ha. Kung talagang sablay ang mga Revilla, bakit paulit-ulit silang binoboto, pati yung mga anak, sa Cavite? Wala pa ata ako natanong na taga Cavite na magsasabing, ay, ang mga Revilla, loko yan. Ang mga Revilla, yan. As a matter of fact, marami dyan. Pati nga yung kapatid ba yun o pinsan? Umaangat din. Magaling din daw sa Cavite. Sabi ko, bakit ganun? Nung mga panahon na hindi ko pa alam ito, bakit ganun? Parang ang dumi niyan tingnan. Kasi nga, iyan ang trabaho ng media. Lalong-lalo na yung mga kapanalig na mga tulpo. Kaya nilang manira ng manira sa publiko. Ganun. Ganun po sila. Siniraan ng todo-todo. Ngayon, inuulit na naman to para talagang mabura sila sa Cavite. Kasi nga, sa totoo lang, kung hindi nagbati ang Remulla at Revilla sa Cavite, hindi mananalo ang mga Remulla. Yan sa Cavite. Galit ang mga taga Cavite dyan sa mga Remulla. That's the truth. Sabi ko nga sa inyo, do not ask me. Ask those Caviteños. Alam na mga Caviteños yan.